Hello, mic test. Mula sa kadiliman at sa kawalan, ikaw ang siyang liwanag na tumatanglaw. Ako'y namumog mula sa karimlan. Ang buhay kong ito'y Yan na po. Ready na daw po si Pastora. kulay, O Jesus. Ikaw ang liwanag sa lahat. Nang sa'yo'y humahanap, pag-ibig mo'y iyong pinamalas. Doon sa Kalbaryo'y buhay mo'y inilaan. Ako'y iyong pinatawad mula sa kasamaan. Alipin ng kasalanan, bilanggo ng nakaraan. Ngunit ako ngayon ay malaya na, dahil sa biyaya mo nagkaroon ng pag-asa. O Jesus, ikaw ang liwanag sa lahat. Nang sa'yo'y humahanap, pag-ibig mo'y iyong pinamalas. Doon sa Kalbaryo'y buhay mo'y inilaan. Buhay at kaligtasan sa'yo ay nakamtan. Galak at kapayapaan sa'yo'y nasumpungan. Iyong ipinangalan. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Jesus.
in sweet surrender to his name. Oh, give him all your tears and sadness, give him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, let the Son of God enfold you with his spirit and his love. Let him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let him have the things that hold you, and his spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Will descend upon your life and make you whole. Praise God. Pastor Alive. Opo. Sige po. Magsisimula na po tayo. Ayan. Sino pa wala? Si Ate Lani wala pa. Pero sige, susunod na lang yun. Yung mga may prayer request po, ipaki-PM na lang po dito sa ano natin. Para mailista po natin. Sige po. Magsimula na po tayo. Pero bagong lahat, simulan po natin sa isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Tunay nga Panginoon na hindi mo pinabayaan ang inyong mga anak sa lahat ng oras. Kaya Panginoon, sa gabing ito, sa amin pong pagsama-sama sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Maging ang aming pag-aaralan ngayong gabi, bigyan mo ito ng linaw sa bawat isa sa amin upang maging inspirasyon sa amin, Panginoon, upang lumakad ng punong-puno ng pag-asa. Salamat po, Diyos, at sa lahat ng kapatid namin na hindi kayang maka-join ngayong gabi. Dalangin ko na patuloy mo silang ingatan at lahat ng gawin nila, Panginoon, ay ayon sa inyong kalooban. Maging kami, Panginoon, na nagsasama-sama
sa oras na ito, ganun din magawa namin ang inyong kalooban. At maging ang kagalingan na iginawat mo sa bawat isa, kami din po ay nagpapasalamat. At sa gabing ito, Panginoon, sa pagsasama-sama namin sa pag-aaral ng iyong salita, buksan mo aming puso't isipan upang namnamin ang aral na inyong ituturo ngayong gabi. Maging ang speaker na gagamitin mo ngayong gabi, Panginoon, ay itago mo sa inyong banal na likuran upang liwanag mo lamang ang makita ng bawat isa. Salamat po at ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastora, okay na po. Pwede na pa kayong mag-unmute. Okay po, magandang gabi po. Bago po tayo dadako sa pagtuturo, babasahin muna po ni Pastora Mirna ang text. Ang ating pong teksto ay nasa ikalawang aklat ng Kronika, Kapitulo 15, versikulo, yung buong chapter daw po, 1 to 19. Okay. Si Azarias na anak ni Oded ay nilukuban ng Espiritu ng Diyos. Pinuntahan niya si Asa at sinabi, "Pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Juda at Benjamin. Nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo'y nasa panig niya. Matatagpuan niyo siya kung siya'y inyong hahanapin. Ngunit kung itatakwil niyo siya, itatakwil din niya kayo. Matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel. Walang paring nagtuturo at wala ring kautusan. Ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan. Mapanganib noon nagmaglakbay at mga lakal sapagkat magulo kahit saang lugar. Naglalaban-laban ang mga bansa at ang mga lungsod sa kapwa lungsod sapagkat ginugulo at pinahihirapan sila ng Diyos. Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ng loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Nang marinig ni Asa ang pahayag na ito ni Azarias na anak ni Oded, lumakas ang kanyang loob. Inalis ni Asa ang lahat ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa buong Juda, sa Benjamin at sa lahat ng bayang nasakop niya sa kaburulan ng Ephraim. Ipinaayos niya ang altar ni Yahweh na nasa harap ng bulwagan ng templo. Pagkatapos, tinipon niya ang mga taga-Juda at Benjamin at ang mga nanggaling sa Ephraim, Manases at Simeon na nakikipanirahan sa kanila. Maraming taga-Israel ang sumama kay Asa nang malaman nilang kasama niya ang Diyos niyang si Yahweh. Naganap ang pagtitipong ito sa Jerusalem noong 3 buwan ng 15 taon ng paghahari ni Asa. Nang araw na iyon, naghandog sila kay Yahweh ng 700 toro at 7,000 tupa buhat sa mga nasamsam nila. Gumawa sila ng kasunduan na buong puso at kaluluwa nilang sasambahin si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at papatayin ang sino mang hindi sasamba sa Kanya, maging lalaki o babae, matanda o bata. Pasigaw na nanumpa sila kay Yahweh. Nagsigawan sila kasabay ng pag-ihip sa mga trumpeta at tambuli. Masayang-masaya ang buong Juda sa kanilang pagkakaisa sapagkat buong puso silang nangakong sasamba kay Yahweh at ang kanilang masayang pagsamba ay tinanggap ni Yahweh. Nalugod siya sa kanila kaya binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig. Inalis ni Haring Asa sa pagiging inang reyna ang lola niyang si Maaka sapagkat nagtayo ito ng malaswang ribulto ng Diyosang si Asherah. Winasak niya yon at sinunog sa libis ng Kidron. Kahit hindi naalis ni Asa sa Israel ang lahat ng mga bahay-sambahan ng mga pagano, naging tapat siya kay Yahweh sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ang lahat ng kagamitang yari sa pilak at ginto na inilaan niya at ng kanyang ama sa Diyos. And last, hindi nagkaroon ng digmaan sa loob ng 35 taong paghahari ni Asa. Purihin po ang Amen. Diyos sa kanyang buhay na salita. Naririnig niyo po ba kami? Opo, Hello. narinig po. Narinig po. Okay, tayo po ay manalangin. Minsan pa po aming amang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat.
Itinataas po namin sa iyo ang mensaheng ito, Lord, na kung ano po ang nais mong iparating sa bawat isa sa amin. Bagamat po kami magkakalayo dahil sa pandemic na ito, dahil sa mga problemang ito, Lord, nandiyan po ang banal na Espiritu para po maglapit sa bawat isa sa amin at magturo sa amin na kung ano po ang nais mong iparating. Aming Ama, samahan mo po kami. Gabayan niyo po ang mensahe mong ito at tulungan niyo po ang lingkod niyo na makapagtagumpay po sa araw na ito sa pamagitan ng mensahe mo, Diyos. O Ama, maraming salamat. Gumalaw po kayo sa gawaing ito. Gumalaw po kayo sa mensaheng ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin sa iyo. Amen. Ang pinaka-topic po natin ngayong gabi ay tungkol po sa crisis. May 3 paraan po, mga susi para ma-overcome natin ang crisis. Ano po bang mga crisis na dinaranas natin ngayon? Kasi itong pangyayari pong ito po ay nangyari po sa panahon po ni Haring Asa sa paghahari niya. Nagkaroon po doon ng isang malaking problema na nagkaroon ng ganitong mga crisis. So saan po ba nanggagaling ang crisis? Ano ba ang pinagmumula ng crisis? Alam mo po sa aking pag-aaral, nalaman ko na ang crisis o ang mga crisis na ito, minsan gawa na po ito ng tao. Amen po ba? Gawa na po ito ng mga tao at minsan naman at ganun din po, dahil sa galit ng Diyos. Kaya tandaan po natin, itong mga kasaysayang ito nangyari sa bansang Israel dahil mayroon pong pinag-ugatan ng mga problemang ito. Kaya nagkaroon po sila doon ng mga digmaan. At saka, ang kinagalit ng Diyos doon ay tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, sa Pilipinas, ano po ba ang crisis natin ngayon? Ano po ba ang crisis natin ngayon sa Pilipinas? Di ba? Pandemic. COVID-19. Ang dami, di po ba? Kaya anong resulta po ng mga crisis na ito? Nagkaroon ng mga maraming sakit, maraming namamatay, walang mga trabaho, walang ayuda, kaya marami pong nagugutom sa panahon ngayon. Bakit nagkakaganito ang bansang Pilipinas? Bakit nagkakaroon ng crisis na ganito? Yun po ang dahilan, kasalanan. Ano po, bakit dapat po bang mangyari ito? Anong dahilan? Para gisingin ang sangkatauhan ng Pilipinas. Tanong, may paraan po ba na ma-overcome ang crisis na ito? May paraan po ba tayo na ma-overcome natin ang crisis na to? Amen. Amen po ba? Okay, paano po natin ma-overcome ang crisis? Hallelujah. Kailangan ma-overcome. Kaya sabi nga dito, unawain po natin ang crisis ay pansamantala lang. Tama po ba? Na ang mga crisis na nangyayari ngayon ay mga pansamantala lang. Anong sabi ni Haring Solomon? Ano sabi ni Haring Solomon? Ang lahat sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. O kung hindi pa ako nagkakamali, Ecclesiastes. Ang lahat ng nagaganap sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakdaan ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya nagkakaroon tayo ng mga crisis ngayon kasi tinakda talaga ito dahil mayroon pong pinag-uugatan. Hallelujah. Kaya tandaan po natin, ang crisis ay hindi permanente. Amen? Wither lang lahat yan. Lahat ay lilipas din. Makikiraan lang yan. At matatapos din lahat yan. Tama po ba? Alin ang permanente sa mundong ibabaw? Ano ang permanente? Ano sabi sa Malachi chapter 3 verse 6? Ako si Yahweh ay hindi nagbabago. Kaya may pag-asa pa kayo. Amen. Amen. Ang hindi po, ang permanente lang po sa mundong ito ay ang pangako ng Diyos na hindi siya nagbabago. Tama. Ano sabi sa New Testament? Si Jesucristo noon, nakaraan, at siya pa rin ang kasalukuyan.
Jesus is yesterday, today, and forever. So, yan ang permanente. Sabi nga dito sa sabi sa salita ng Diyos, mawawala man ang langit at lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mawawala o magkakabula. Hallelujah. Church, tama na ang pangako ng Diyos ay laging permanente. Pero ang crisis, wither lang yan. Matatapos din yan. At mauubos din yan, mauwasak din yan dahil sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Kung ano po ba ang problema ng Israel? Bakit nagkaroon po ng crisis? Hallelujah. Ano ba ang dapat gawin para tumigil ang crisis? Sa 2 Chronicle 15:2 hanggang 3, minsan po, nang si Haring Asa ay nakinig sa salita ng Diyos, nakarinig ng tinig ng Diyos. Ano sabi sa verse 2, Pastora? Ano sabi sa verse 2? Pinuntahan niya si Asa at sinabi, pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Juda at Benjamin, nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo'y nasa panig niya. Matatagpuan niyo siya kung siya'y inyong hahanapin, ngunit itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. Amen. Kaya ano ang dapat gawin para tumigil ang crisis? Makinig sa tinig ng Diyos. Amen? Pakinggan ang salita ng Diyos. Verse 3. At, sabi nga dito, at maglingkod sa Diyos. Okay. Pangalawa, alamin ang ugat ng crisis bago ang bunga. Ano ba ang pinag-ugatan ng crisis na yan sa panahon ni Haring Asa? Ano po ba ang pinag-ugatan ng crisis ng Pilipinas? Amen po ba? Ano ba ang pinag-ugatan nito? Unang-una, sabi sa verse 6, ito po ay ang kasalanan. Anong kasalanan ng mga Israelite? Nagpagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung lola nga niya sa verse 16, nagpagawa pa siya ng mga Diyos-Diyosan ng bold na sa Asherah, di ba? Yun. Dahil doon nagkaroon ng malaking kasalanan ang Israelite, kaya nagkaroon sila ng ganitong sitwasyon. Pangalawa, wala silang sinasambang tunay na Diyos. Amen po ba? Wala silang sinasambang tunay ng Diyos. Wala silang marinig na nangangaral kasi wala na silang mga high priest. So nasa na yung mga high priest ng panahon po ni Haring Asa? Talagang wala na silang marinig na salita ng Diyos magpahayag para sa kanila. Kaya tandaan mo, so yun ang pinabugatan ng crisis. Kaya sa galit ng Diyos, gumawa sila ng mga problema, gumawa talaga sila ng kapahamakan para sa Israel. Dahil ang pinag-ugatan ay ang kasalanan dahil nawala sa kanila ang salita ng Diyos. Sa isang bansa na ganito, ang nangyayari, ang mangyayari po talaga, puro crisis talaga ang daranasin. Kahit sa bansa natin, siguro, kung walang tunay na Diyos dito, kung walang tunay na nangangaral na salita ng Diyos, siguro, mas higit pa rito ang dadanasin natin na pandemic, no? Kaya anong resulta? Nung wala na silang tunay na Diyos, dahil sa kasalanan, ano bang naging resulta sa Israel? Ano bang nangyari sa crisis na ito? Naging mapanganib sa lahat ng lugar. Okay, mababasa natin sa verse 6. Makibasa pa, Pastor, verse 5 and 6. Verse 5 and 6. Mapanganib noon ang maglakbay at mga lakal sapagkat magulo kahit saang lugar. Naglalaban-laban ang mga bansa at ang mga lungsod sa kapwa-lungsod sapagkat ginugulo at pinahihirapan sila ng Diyos. Amen. Yun ang resulta ng crisis. Yun ang resulta ng pinag-ugatan. Ang mga kasalanan nagkaroon ng kapanganiban sa lahat ng lugar. Walang kapayapaan, puro kaguluhan at digmaan bansa sa bansa. Yun ang pangyayari sa Israel sa panahon ni Haring Asa. Kaya dito sa Pilipinas, nung may pandemic tayo, anong crisis natin?
wala na food. Wala nang makain ng mga tao. Wala nang trabaho. Wala simba-simba. Praise God. Yung iba hindi na nagsisimba. Kahit may simba sa bahay, wala. Walang biyahe. Quarantine. Anong nangyari? Resulta. Anong resulta po? Gutom. Gutom spiritually, gutom physically, materially, gutom lahat. Yun ang resulta ng crisis dito sa Pilipinas. Bakit? Sa Romans chapter 1 verse 25, ito ang dahilan kung bakit nagalit ang Diyos din sa lahat ng dako. Verse 25, 125 to Romans. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Yes. Mas sinamba nila ang lumikha. Yan na, di ba? Nakita Sinamba nila natin. ang nilikha. Oh, sinamba nila yung mga nilikha kisa dun sa lumikha. Bakit? Magmasid ka sa mga kalsada sa Kamaynilaan. Sa lahat ng lugar, may nakatayo. Amen? May nakatayo, nagbabantay. At yun ang kinagagalit ng Panginoon. Kaya may pandemic ang Pilipinas at sa buong mundo. Kaya ito po ang dahilan kung bakit may crisis ang Pilipinas. Dahil ang mga mga tao sa bansang ito, sinamba ang nilikha kisa dun sa lumikha. Di ba? Pangit yun? Mga mahal ko, mali yun eh. Kaya yun ang naging dahilan. Kaya anong nais ng Panginoon? Sa number 2 tayo, pangalawang points, anong nais ng Diyos? Nagpahayag po sana, ang Diyos po nagpahayag sa tao para ma-overcome ang crisis. Verse 8. First 2 Chronicle 15 verse 8. May kapahayagan po ang Diyos para ma-overcome ang crisis. Ano ang ginawa ng Panginoon? Verse 8 po. Nang marinig ni Asa ang pahayag na ito ni Azarias na anak ni Oded, lumakas ang kanyang loob. Inalis ni Asa ang lahat ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa buong Juda, sa Benjamin at sa lahat ng bayang nasakop niya sa kaburulan ng Ephraim. Amen. Ipinaayos niya ang altar ni Yahweh na nasa harap ng bulwagan ng templo. Yes. Ano po ba ang unang-unang ginawa ni Haring Asa nung marinig niya ang salita ng Diyos? Binuksan ng Diyos ang mata ng hari. Amen. Binuksan ng Diyos ang mata ng hari para makita niya ang problema, bakit nagkakaganon ang bansa. Kaya, nung gawin niyo nung mabuksan ang mata ni Haring Asa, anong unang niyang proklama? Alisin ang mga Diyos-Diyosan. Amen. Sa verse 89, pinasunog ang mga idol at inalis pa sa pagkaray ng kanyang lola. Verse 16. Pangalawa, ipinaayos ang mga dambana ni Yahweh sa verse 8. No, pinaayos at naghandog sila sa verse 14. At gumawa sila ng kasunduan, no? Pinagkasunduan nila. Ano bang pinagkasunduan nila? Verse 12 and 13. Verse 13. 12 and 13 po. Gumawa sila ng kasunduan na buong puso at kaluluwa nilang sasambahin si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at papatayin ng sino mang hindi sasamba sa Kanya, maging lalaki o babae, matanda o bata. Praise God. So yun po ang kanyang batas. Gumawa silang kasunduan, gumawa sila ng batas para alisin lahat ang sanhi ng kasalanan, ang sanhi ng krisis sa lugar ng Israel. At ang naging resulta sa last verses, anong resulta, Pastora? Last verses? Hindi nagkaroon ng digmaan sa loob ng 35 taon. Yes. na paghahari. Sa loob po ng paghahari ni Haring Asa, sa loob ng 35 years, walang crisis na dumating. Naging mapayapa ang Israel, naging maayos sa tulong at biyaya ng Diyos. Ganon din, no? Ganon din po sa Pilipinas.
Kailan kaya titigil ang virus na ito? No? Kailan kaya titigil? Alam mo, ang gusto ko lang makita rin sa Pilipinas, mabuksan ang mata ng ating presidente. Mabuksan ang lahat ng mata ng ating namumuno sa bansang ito na alisin ang lahat ng kinasusuklaman ng Diyos, ang sanhi ng kasalanan. Ano? Alisin lahat yan. Makikita natin ang pagpapala sa bansang Pilipinas. Naniniwala po ako na mawawala ang mga problemang ito, virus na ito, kung susunod lang po ang bansang Pilipinas. Kaya anong sabi po ng Panginoon? Sa 2 Chronicles 7:14, 7:14, 13, magsimula po tayo sa 13. 7:13. Magsimula po sa 13. Basahin po Isara natin. ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen. Yan po ang pangako ng Diyos. Maaari niyang gawin, maaari niyang gawin ang lahat. Ngunit, kung ang bansang ito ay magpapakumbaba, talikdan ang lahat ng kasalanan, magpakumbaba sa harapan ng Diyos, anong gagawin ni Yahweh? Lahat ng crisis na ito aalisin. Lahat ng mga problema ng bansang ito aalisin. Kasi ang gusto sa verse 15, ang sabi po sa verse 15. Verse 15. Saan na ba yun? Babantayan ko Ay, hindi sila. po, 14 lang talaga. Nasa Ayun, 14 lang po. 14 lang. Kaya tandaan po natin, kung ang bansa pong ito talaga magpakumbaba, ito lang po, mayroong God's part, may man's part. Ano bang gusto ng Panginoon sa man's part? Magpakumbaba, talikdan ang kasalanan. So ano naman gagawin ng Lord? Pagpapalain ang ating bansa. So matatapos ang crisis, di ba? Matatapos. Hindi mananatili ang crisis na ito kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, lahat ng crisis ay temporary lang. Maaring tanggalin ito ni Lord kung susunod lang ang sangkatauhan sa kalooban ng Diyos, sa nais ng Panginoon. Sapagkat naniniwala po ako, ang mananatili po sa atin sa bundong ito ay ang kanyang pangako. So mau-overcome natin kung panghahawakan po natin yung mga pangako ng Panginoon na tayo'y magtatagumpay through our Lord Jesus Christ. Hindi niya tayo pababayaan ni iiwanan man. Kaya church, tandaan natin, may pangako ang Diyos na permanente sa ating buhay. Panghawakan po natin ito. Panghawakan, yakapin, at patuloy nating pagtiwalaan ang mga pangakong ito na ipinahayag ng Diyos sa atin. So mau-overcome natin ang mga crisis na ito. At ang lahat ng ayaw ng Diyos, talikdan natin at sikapin nating yakapin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God bless you po. And salamat po, Pastora, sa isa na namang makabuluhang mensahe na napapanahon. Ayan. Si Pastor Vic, baka may idadagdag po. Si Pastora Zen po, meron po ba? Hindi po, okay na. Okay na Salamat. po. Mm. Kaya po, Pastor. Okay na. Okay na. Ayun po. Sige po, Ay. tuloy na po. Basta Ano po yun? naalala ko lang ba yung sa India? Sa India, ngayon. Opo. Kasi alam naman natin sa India na talagang millions ang Diyos-Diyosan dyan eh. Pero nakita rin naman natin sa mga news kung gaano katindi yung epekto ng COVID-19 sa kanilang infection, di ba? Ang dami sinusunog na lang nila sa kalsada. Ang nakakalungkot nga, 2 dun sa mga namatay dahil sa COVID ay Pilipino. So,
ipag-pray na lang din natin sila na sila ay manumbalik sa Panginoong Diyos sa tunay na Diyos at talikdan yung millions of Diyos-Diyosan nila doon. Talaga namang napaka-idolatros ng bansang yun sa ngayon. Pero alam ko rin na purihin ng Diyos dahil may mga missionary rin talaga na naroon at nangangaral ng tunay na pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos na sabi nga ni siner ni Pastor Ruth na may isang pangako na kailanman ay talagang matutupad at hindi magbabago. Kaya ito ay dapat natin yung panghawakan at yakapin sa ating buhay at i-apply sa ating buhay. Yun lamang po. Okay. So, Pag-pray din yan. si Ate Ruth, pag-pray din natin. Apo, ipag-pray natin. Saka po yung mga prayer request, si nanay daw po, yung kanyang complete recovery. Tita Jen, anong prayer Amen po. request? Ito, Ano po, pag-iingat na lang po doon sa trabaho ko. Tsaka Okay. kay JJ pa rin po. Mansueto family. ano daw, Pastor, good health tsaka yung business. Okay. Si Alain, Alain, ikaw may prayer request? Oh, wala, hindi sumagot. Sige po, pag-pray din natin yung program sa May, kailan ba yun? May 8. May 8, na po. Yung National Prayer of Repentance and Reconciliation. Yun nga po, nabanggit din yung verse kanina sa lesson ni Pastora na ito yung panahon para mag-repent at manalangin para mawala na rin itong ating krisis na dinadanas ngayong panahon na ito. Sige po, sabay-sabay po tayo manalangin at ipag-pray po natin si Pastora Ruth at ng healing na po na sa kanyang nararamdaman. Hallelujah. Oo, pati si Sister Cora din, nakita ko Opo, na si nag-request. Pastora. So, Opo, sige po. Sige, Lahat po tayo manalangin. Let's pray. Salamat, Panginoon. Amen. So, Purihin ko, Diyos na po kayo. Salamat po sa iyong mga pangako, Panginoon. Tunay na aming pinangayayarap at iapay sa mga namin. Patuloy kami kahit Panginoon na kami mula sa Ano man panalangin. gabing ito, salamat po kami, Panginoon. lugar, Patuloy na ibagan niyo sa patuloy, Lord, kayo po ang mo po Panginoon na tao doon. kilos. Tuloy na ang Gusto na rin po dito sa bansang Pilipinas. Tama mga po ang mga pagsama. Ang Katawan rin Panginoon ng mga taong tuloy. Tawag mo agad. Panginoon, Salamat po na natin tao. Patuloy na magpahinga sa asan. Salamat po sa mensahe. Tuloy na nga po Panginoon na restore ang kalakasan. patuloy Wala at tulungan niyo. kami sa po niya o sa At mga taong patuloy. katawan. Panginoon, nadaan ko rin po ang aking kay-church. Patuloy ko pa rin pagbukla rin. Kaya padala sa veterans hospital, Patuloy na tulungan sa akin. tanong mo Diyos. Mananarin mo Panginoon. Maging si Jen, Panginoon, natin trabaho. Pwede nga natin, Panginoon, ingat mo po sa kanyang paglalakad, sa kanyang paglalakad, Nakakarinig sa kanya siya po na inyong pagkahan. nananarin po sa God, sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa sa amin, Panginoon, po inyong Panginoon Diyos, sa lumalaganap na sakit na ito, Panginoon. So, God, O Lord, at balik ang Panginoon. kaya mga kalangkasan at pagsisilpas mo, Healing Panginoon. kanyang nararamdaman. Hugasan banayan po, Panginoon. Yung pinagaling ang ketongin, Panginoon Diyos, O God, gayon din ang
buhay ni gawin sa God sa pangalan ni Jesus at ang mga kapatid natin na walang mga trabaho, nangangailangan ng trabaho, Panginoon. Tayo po ang Sir Joy, na interview bukas. Dalangin ko, Panginoon, ang interview ito ay maging pangangailangan, Lord God, ng inyong mga anak financially, Panginoon. Kayo po ang magtagpo. trabaho. Pangalan Panginoon. ni Jesus, naniniwala po kami na Hindi kayong Diyos makakaslang, na Panginoon, sa nagbabago. kanyang ginagawa Supply ng all our gawain. needs. That's your promise, oh God. Si You Grace, never leave us ito nor din, forsake Panginoon, us. ang siyang Tuloy na magbukas ng pintuan para sa kanyang kanyang sa kanyang Namin career, Lord na God. Salamat po, Diyos, sa Kasi na relate Panginoong Diyos, buhay. upang mag Din, mga Lord God, relasyon, mga inyo pong ibinigay sa mga kapatid namin. Good health, Lord God. po ang mga relasyon. Salamat po, Panginoon, maging si Tita Jen sa kanyang trabaho, pag-iingat mo ang siyang kanyang maranasan. Salamat po sa lahat ng mga gawain, Panginoon. Salamat patuloy niyong pagpalain ang mga gawain sa Loving God Church, maging dito sa Panginoon, sa mga iba't ibang dako ng ng labi. Pilipinas. Lane Sa of kapatiran God, namin, Panginoon, sa ipoprovide Ayaw, pagpalain mo, Panginoon, ang gagawa mo ng na mga yun. iglesia, Lord God. Salamat Tawa, Lord God, ay sa pagiging din. buhay at Salamat po, Lord God, sa mga dalangin ito na amin po. Panginoong Diyos, oh God, ingatan niyo po, Panginoon, si Pastor Amen. mga lingkod. Lord, nagpo-propose sa pastora na diyang ganap mga national prayer for repentance responsibility. Kayo po, Lord, ang patuloy, Lord, na kumilos sa buhay. In the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Articles, Panginoon. Tuloy na nananalig. O ang humihip po ng sponsors. Name of Jesus. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoong Diyos. Amen. Especially second floor Sino ang loob ng inyong mga anak, Panginoon. na Higit sa pagdimin niyo ang pananampalataya ng bawat isa. at sa Salamat, Panginoon ay Panginoon, yung dakilang pag-ibig sa amin. Thank you, Lord. We believe, Lord God. Hallelujah. alam Hallelujah. Patuloy niyo po kami para sasamahan sa labang ito. at sa inyong church, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan. Amen. Sige po, i-close natin. Manaming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa paggawa sa mga dalangin na amin pong sinabi ngayong gabi. Alam namin, Panginoon, na sa mga susunod na oras, yung mga dalangin namin ay kumikilos ka na, Panginoon, at ibibigay mo sa amin ang mga dalangin ito. At ito yung pangako mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na lahat ng aming dalangin sabihin sa inyo, Panginoon, na lahat ng aming i-ask sa inyo ay inyo pong tutuparin. Salamat po, Diyos, sa mga answered prayers, Panginoon, na inyo pong ginawa sa buhay ng bawat isa. Amen. At sa mga answered prayers na darating, Panginoon, ay patuloy ka pa naming pasasalamatan. Amen. Dahil walang ibang gagawa nito, Panginoon, kundi ikaw lamang. Opo, Diyos, Panginoon. sa lahat ng mga kapatid na dumaranas ng anxiety, ng mga pag-aalala, Panginoon, dalangin namin na ikaw ang magbigay ng kaaliwan sa bawat isa sa panahon ng pandemya. Salamat o Diyos, nawa ang lahat ay maging matatag at malakas sa mga panahong ito. Nang sa gayon ay magsasama-sama kami, Panginoon, muli sa lugar kung saan mo kami inilagay, nasasamba at pupuri sa inyong dakilang pangalan. At ikaw din, Panginoon, ang siyang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Bigyan mo kami ng matiwasay na tulog ngayong gabi, nang sa gayon bukas haharapin namin ang mga hamon sa aming buhay at maging sa aming pananampalataya ng buong lakas at buong sigla. Salamat po, Diyos, at ikaw ang purihin at sambahin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. God Bless. Opo. God bless everyone. Opo. Salamat po sa lahat. Salamat po. Mano yung ilaw ko. Salamat po. Bye-bye. God bless.